Dami nga akong niluto ngayon pero isang recipe sa isang araw. Hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Mamayang hapon nga may bisita nga si Bunso kaya nagluto nga ako ng pwede nga nilang kainin. Pero dapat nga magamit ko nga yung ibang tira dito sa ref para hindi masira. Buti nga at nagsabi siya ng maaga sa akin para naman nakapaghanda ko at nakapag-isip nga kaagad. At buti na nga lang at gumana nga kaagad yung utak ko at hindi nga ako tinatamad ngayon. Una ko nga nilabas etong rice paper dito sa may cabinet at nag-iisip ako kung anong gagawin ko. Eto nga ang prawn na binili ko ay sa akin sana to kaso hindi na nga ako pupunta ng market kaya gagamitin ko muna para sa kanila. Inilabas ko na rin etong ating spring onion para pang garnish ko mamaya sa ating gagawin. Inasikaso ko na nga kaagad etong prawn natin at babalatan ko na to dahil wala naman na tong ulo. Etong prawn nga na to ay sa akin nga at binili ko sa sarili kong pera at lulutuin ko sanang sinigang ngayong araw. Gawa ng tinatamad na akong pumalengke, eto na lang ang gagamitin ko sa kanila at bibili na lang ako sa ibang araw nung akin. Madami nga akong lulutuin kaya tiko konti lang ang lulutuin ko bawat isang recipe. Tatlo nga ang bisita ni Bunso at pangapat nga siya at maglalaro nga sila ng game board dito sa loob ng bahay. Tinanong ko nga sila kung ano nga ang gusto nilang kainin pero ang sabi sa akin ni Bunso ay kahit ano na lang at ako na nga daw ang bahala. Pag ganitong frozen nga ay sa DS nga ako nabili at etong prawn nga ay nabili ko lang ng $38. Habang nagbabalat nga ako dito ay iniisip ko na udlot na naman yung cravings kong sinigang. Anyways, pagkatapos kong balatan to mga prawn ay hugasan ko to ng maayos hanggang sa matanggal yung parang madulas. Siyempre, kailangan ay malinis na maayos to para hindi naman masyadong malansa. Hinugasan ko lang to ng paulit-ulit hanggang sa maging malinis yung tubig niya at naging malinaw na. Sinet aside ko lang tong prawn at asikasuhin ko naman at gugupitin ko tong rice paper. Sa isang rice paper ay kakat ko lang ito ng 4 na piraso. Dinamihan ko na nga ang pagkakakat. Siyempre, dadamay ko yung pagkain ko. Hindi naman ako papayag na hindi ko matitikman yung prawn na binili ko para sa sarili ko. Next ko naman iaskaso etong ating repolyo at kakat ko lang ito ng maninipis. Dapat nga i-peeler ang gamit ko dito kaso hindi ko nga mahanapan kaya naman gagamitan ko na lang ng kutsilyo at hiwain ko na lang ng maninipis. Ayaw nga ni Bunso ng guret, napakapihikan nga nun pagdating sa makinakain niya. Pero susubukan ko pa rin, baka sakaling magustuhan nga niya etong gagawin ko. Na-try na kasi niya ito nung ginawa ko to nung nagbisita yung panganay na kapatid niya dito noon. Kaya etong naisipan ko at para hindi nga hassle at medyo madali nga lang at madali nga lang din ang mga ingredients niya. Para na rin magamit ko yung mga tira-tira dito sa my fridge para hindi masira. Bibihira kasing kumain ngayon yung mga amo ko dito dahil panay nga ang labas nila at panay ang party sa mga bahay nga ng kaibigan nila. Total konti lang ang gagawin ko ay nagkasya na yung maliit at kalahating repolyo natin. Pagkatapos noon dito naman sa may Tupperware naglagay ako dito ng rice vinegar. After that, ito naman sesame oil ang susunod kong ilalagay. Mag-add din ako dito ng konting light sauce para naman may lasa. At syempre, para balanse ang lasa, kailangan natin dito ng maple syrup. Pagkatapos nun, ilalagay na natin yung kinat nating repolyo dito sa may lunchbox. At siguraduhin nga natin na nasara natin to ng maayos para pag inalog ay hindi nga tatapon. Shake-shake lang natin ng bonggang-bongga para mag-mix together. Kung okay na, i-set aside muna natin para mababad siya. At para naman sa coating ng ating prawn, dito sa may malinis na mangkok, naglagay ako ng cornstarch. Naglagay ako dito ng turmeric powder para may aroma at may kulay. Syempre, mag-add tayo dito ng black pepper. Hindi mawawala ang ating asin. At syempre, bago pa makalimutan, ang pinaka-importante, ating paprika powder. I-mix together lang natin to hanggang sa mag-well combine at hindi nga buo-buo yung ating turmeric. At syempre, para maging pantay yung lasa ng ating prawn mamaya. Pagkatapos nun, ilalagay ko na dito yung nilinisan natin kanina na prawn. Make sure natin na makoat natin lahat para maganda mamaya ang pagkakaprito. Hindi naman kailangan crispy yung ating prawn mamaya, basta meron tong lasa ay okay na. Baka kasi may mag-comment bakit nga hindi natin kinoat ng maayos dahil hindi nga nag-crispy. Basta malagyan ng lasa ay pwede na. Kapag okay na, dito naman sa ating lutuan, naglagay ako dito ng mantika. Tinansya ko nga lang paglagay ng mantika dyan, gawa ng kokonti lang naman itong ipiprito natin. Pag mainit na tong mantika, isa-isa na rin natin ilalagay etong prawn. Dahan-dahan ko nga paglagay ko dyan dahil natatanggal nga yung ating breading. Mag-iingat nga kayo pag nagpiprito nga kayo ng ganito dahil itong mantika pag natalsik o napunta nga sa damit nyo ay mahirap nang tanggalin gawa ng turmeric powder na nilagay natin. Mabilisang luto lang to at hindi naman kailangan ay matagal para hindi naman tumigas yung prawn. Pag naluto na yung breading ay pwede na to at hahanguin na natin. Amoy na amoy ko nga dito yung turmeric na nilagay natin. Hindi lang siya mabango kundi nagbigay din siya ng magandang
magandang kulay dito sa prinito nating prawn. Sinunod ko naman prituhin yung ating rice paper at nagpainit nga ako dyan ng mantika bago ko nga ilubog itong rice paper. Hindi ko nga na-achieve dito yung unang lubog kaya naman tinulungan ko na nga tinupi ko ng bahagya itong gilid-gilid niya. Mabilisan nga lang ang pagprito dito dahil sobrang init nga ng mantika at para hindi nga ito masunog. Gusto ko nga magprito ng ganito dahil napaka-satisfying nga. Dahil nga manipis to at malutong ay dahan-dahan lang ang pagtupi ng gilid-gilid niya para hindi naman mabiyak-biyak. Dinamihan ko nga yung pagprito ng ganito dahil papapakin ko yan mamaya. After ko magluto ay sinunod ko naman tong cabbage at piniga ko lang to para hindi masyadong basa. Kasi pag pinatong natin to mamaya sa rice paper ay magiging lofong yung rice paper na prinito natin. Pag okay na nga lahat ay ready na tayo para sa plating at pinili ko nga yung mga gagandang na pritong rice paper. Tsaka naman nilagyan nito ng tiko-konting repolyo dito sa ating rice paper. Ito nga repolyo ay parang Asian style na salad. Nagustuhan ko nga itong lasa nito at parang nga siyang nakakagana at pwede nga isabay sa kanin. Anyways, nilagay ko na din yung prawn dito sa may ibabaw niya at gagawa naman ako ng dressing. Dito sa malinis na mangkok, naglagay ako dito ng mayonnaise at kung meron nga kayong Japanese mayo ay pwede yun at mas masarap nga. Naglagay din ako dito ng konting sriracha para may sipa. At para pantay ang lasa, nag-add din ako dyan ng konting honey. I-mix together natin to hanggang sa mag-well combine. Kapag okay na, i-drizzle lang natin ito sa ibabaw. Magagarnish ako dito ng black sesame seed at ng ating spring onion. And viola, tapos na ang ating unang recipe para sa bisita ni Bunso. Dito ko na nga puputulin ang ating video. Yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!